O di may mga tinatawag na mga Diyos doon sa langit, maliban sa iisang Diyos na Ama. O meron siyang kasamang mga Diyos doon. Sabi mo, Diyos-Diyusan. Di parang sinasabi mo, ang kasama ng Diyos doon sa langit, mga Diyos-Diyusan. Ayaw na nga yung Diyos-Diyusan. Tapos, ay nako, kalapastanganan na yan. Tapos sabihin mo pa, kasama niya, mga Diyos-Diyusan. Hindi ganoon, mga kapatid. Yung mga tinatawag na Diyos sa langit, mga kaibigan, paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. mga kaibigan, ako po'y lubos na bumabati sa inyong lahat. Dito po sa ating programang Expose the Truth, lahat na nakaantabay, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kumusta po kayo mga kaibigan? Napakagandang video po itong aking gustong i-share. Video po ng ating kapatid na Eli na kung saan ay ang ganda yung gusto niyang ipakita dito. Dahil meron akong hiwaga na natuklasan dito mga kaibigan sa kanyang sinabi na talaga ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang siya tao talaga, kundi siya ay nagkatawang tao at siya ay galing sa Diyos, mga kapatid. At yun ang nagpapatunay na si Kristo ay talagang bahagi siya ng Diyos. Kaya dapat lang tawagin natin siyang Diyos, mga kaibigan. So para mas malinaw po sa atin, panuorin po natin ito. Ito po ay nakuha kong video dyan po sa Facebook mga kaibigan. Kaya diwaan na lamang po natin yung gusto ko pong ipunto dito. Sana makita nyo rin mga kaibigan. Panuorin natin itong naturang video. Naintindihan mo ba ang sinasabi pinag-uusapan natin? Awa po ng Diyos, kapatid Naili, opo. Opo. Sige, kung naintindihan mo, ulitin mo. Mahirap lang pong ipaliwanag, kapatid Naili. At yung pong tao, pwede po palang makarating sa langit kahit po wala yung laman. Sa langit po ay tao pa rin ang tawag. Yun po yung buod na naintindihan ko po, kapatid Naili. So, ang ibig sabihin, ang tao na nilikha ng Diyos, hindi dapat na maintindihan na ang tao yung nanggaling sa lupa. Opo, ganun nga po. Kasi kahit wala na yung lupa, kahit pinalitan na, tao ka pa rin. Opo, opo. Nandun sa Apokalipsis 21:3, ulitin nga natin, Sis Luz. Matigas talaga ulo mo eh. Ulitin mo. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. Ayon. Sa mga tweet, tao pa rin tayo doon pero wala nang katawan. Inalis na nga doon sa 8:23 ng Roma, aalisin niya ang ating katawan. Aalisin niya, yun ang pagkukup-kup Yun ang final act of adopting us. God will adopt us finally because it is our predestination.
The predestination of humanity is to be adopted by God to dwell with Him in eternity. That is our predestination. 1:5 ng Efeso. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop. Mali ang salin sa Tagalog, hindi pagkukupkop. Sa dapat sa pag-aampon. Humanap tayo ng traduction sa Tagalog na tama. Sambayan ng Pilipino, itinalagan niya tayong ampunin mula sa kawalang hanggan. O, kita nyo? Yung sinasabing pag-aampon ng Diyos, pag inampun niya na tayo, dinala sa langit, aalisin niya yung katawan natin lupa. Kaya, pero tao pa rin tayo pag nasa langit tayo, walang katawan lupa. Kaya hindi natin dapat intindihin na ang tao yung may lupa. Hindi, bahagi lang ng tao yun. Pero hindi yun ang talagang tao. Yung tao, yung ginawa ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Yung tao, espiritu yun, mga kapatid. Espiritu yun. Espiritu na pwedeng tao pa rin kahit walang katawan. Tawag pa rin tao, inalis na nga yung katawan eh. Yun ang tao. Naintindihan nyo na ngayon kung ano yung tao? O ngayon, wala na tayong problema. Pag sinabi nating, ang tao may katawan. Ako ang aking katawan. Ang nagsasalita yung tao. Ang aking kaluluwa. Ang nagsasalita yung tao. Hindi ikaw yung kaluluwa, may kaluluwa ka bilang tao. Na? Meron kang katawan bilang tao, may puso ka bilang tao. Kaya nga sabi ng Diyos, iibigin mo tao. Ang Panginoon mong Diyos, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, etc. Ibig sabihin, marami kang component bilang tao. Ang tao, yung may-ari nun lahat na yon, kaluluwa, ipin, katawan, paa, sakit ng paa ko, sabi niya. Ako, masakit ang tuhod ko. Alin ang masakit? Yung tuhod, hindi ako. Yung tuhod ko masakit. Yung ulo ko ang masakit. Yung katawan ko ang may sakit. Pero ako, wala akong sakit. Ang may-ari nun lahat, yung tao. Kaya alisin mo man yung isa, tao pa rin siya. Kasi binigyan lang siya ng katawan lupa eh. Binigyan din siya ng espiritu. Alisin mo yun, tao pa rin siya. Kaya, pagdating sa walang hanggan, yung tao mananahan kasama ng Diyos. Wala ng katawan. Tao pa rin. Sino ngayon ang nagsasabi, o kaluluwa ko? Yung tao. Sino nagsasabi, aking puso? Yung tao. Sino nagsasabi, ang aking pag-iisip? Yung tao. Sino nagsasabi, ang aking espiritu ay buo pa sa loob ko? Sino nagsasabi? 12:3 ng Job. Vamos net. Ngunit ako'y may pagkaunawang gaya ninyo. Hindi yan. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ngayon, ang aking buhay buo pa sa akin. Sino yung akin? Ang Espiritu ng Diyos nasa mga butas ng aking ilong. Sino yung may ilong? Yun yung tao. Los 51 Gs. Okay. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Tamo ha? Understanding it more profoundly. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.
Dati kasi yung nasa loob niya, hindi maganda. Kinalo niya yung asawa ni... Diba? Yung asawa ni Uriah. Nagkasala siya ng mabigat. Yung espiritong nasa kanya, pinapabago niya. Pwede namang mabago ng Diyos yun eh. Diba? Pag tinanggap ng tao ang salita ng Diyos, Pag tinanggap po ng tao ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng... hindi ka natitisod sa salita, isa kang taong sakdal. No? Na may kapangyarihang pumigil o makapigil sa buong katawan. Kaya yung tao, lalo na kung tinanggap mo ang salita ng Diyos, di ka natitisod, sakdal ka, may kapangyarihan ka ng pigilan mo yung katawan mo. Maganda yung babae, pinipigilan mo, may asawa na kasi po eh. Di isipin mo na lang, yung asawa ko, pinakamaganda sa lahat. Diba? Kaya ka lang naman nadadaya ni Satanas eh. Ang akala mo mas maganda yung babae sa asawa, pareho rin yun. Pareho rin yun. Pareho lang naman ang gusto mo doon sa asawa mo, saka sa asawa ng iba eh. Ginagago ka lang ni Satanas, nagpapagago ka naman. Kaya, kung kilala natin yung ating sarili, na hindi kilala ni Pedro. Nung umpisa, hindi kilala ni Pedro kung sino siya. Kaya ang sinasabi niya, mali eh. Pero, nung makilala ni Pedro yung sarili niya, natuto siyang makisama sa Diyos, sa kapwa, sa kapatid, at sa iba. No? Ganon, kailangan natin makilala natin ang ating sarili, mga kapatid. Yung ating sarili, yun ang may katawan, may kaluluwa, may espiritu. Yun yung tao na ginawa ng Diyos. Ngayon, ang ating tanong ganito, bakit natin dapat makilala yung ating sarili, mga kapatid? At paano natin siya makikilala? Paano natin masisigurong hindi pa siya liko, hindi pa tawag doon, ligaw. Paano natin yon? 13:5 ng 2 Korinto. Pakinggan. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Di naman sinabi, siyasatin ninyo ang inyong katawan. Di ba? Meron tayong sarili. Yung sarili natin, yun ang may katawan, may kaluluwa at may espiritu. Alin ang ipinapasiyasat? Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Dapat aware tayo na, ganito yun mga kapatid ganito yun. Dapat aware tayo na meron tayong yung tao na nilalang ng Diyos, meron tayong sarili. Yun ang sisiyasatin mo. Siyasatin mo ang iyong sarili kung nasa pananampalataya ka. May sarili ka Makakausap mo siya Hindi nyo ba nararanasan yun? Di ba nararanasan yun? Nararanasan yun. Minsan, parang nakikipag-usap ka sa sarili mo, hindi ka naman naloloko. Di ba? Kinakausap mo sa sarili mo, ano kaya gagawin ko? Sino kausap mo? Sarili mo. Ano kaya gagawin ko? Di ba nyo nararamdaman yun, minsan? Tapos, minsan, pag halimbawa, yung asawa mo, binugbog mo. Meron nagsasabi sa'yo, sumusobra ka na. Di ba? Minsan, parang sabi mo, nakukonsensya ka. Binugbog mo kasi asawa mo. O kaya masyado ka namang malupit sa anak mo. Kada kibot, sigaw ka ng sigaw. Tanungin mo sarili mo. Siyasatin ninyo inyong sarili kung nasa pananampalataya kayo. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Jesucristo nasa inyo
Doon pala nandun si Kristo, nandun sa sarili natin. Hindi nyo ba alam si Yesu Kristo? Nasa inyo. Nasaan? Nasa sarili mo. O, para patunayan, Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi katawan yun. Hindi naman pwedeng napako si Pablo sa krus, wala pa naman siya noon. Pero napako siya sa krus kasama ni Kristo. Tuloy. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. O, kita mo, merong Pablo na si Kristo nasa kanya. Di ba na, siya sa atin yung sarili, kung kayo nasa pananampalataya. Di nyo ba nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo nasa inyo, nandun sa sarili mo? No? Kaya sabi ni Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sino yung akin? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, di yun yung may laman. Sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sino yung akin? Yung may laman. Di ba ganon? Meron tayo noon, di lang natin alam. Hindi lang natatouch pa yung awareness natin doon. Hindi pa lang nabubuksa. Ngayon, mag-umpisa na kayo, mararamdaman nyo. Meron kang sarili na pwedeng kausapin. Meron kang sarili pwede mong hinga ng ideya. Ano? Tutuloy ba tayo? Tutuloy ba ako? Tutuloy ba? Tutuloy ka ba? Ano ba gagawin ko? Merong ganun Merong ganun, kinakausap mo yung sarili mo. Kasi, hindi naman tayo maluloko nun. Sabi kasi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Meron tayo sarili. Pero, yung sarili na yun ang may katawan, may kaluluwa, may espiritu, may puso, may mata, may tenga, yun ang... Ito isang para bang isang spiritual plane na of awareness. A higher plane of awareness. Ayan po mga kaibigan. Ang ganda po yung pinaliwanag po ni Brother Eli dito mga kapatid. Na kung saan ay yung ating pagkatao siya yung sumasakop sa lahat. Ibig sabihin, lahat na ating meron tayo, bahagi ito ng ating pagkatao. Tao ang tawag, kamay ng tao, buhok ng tao. Miski nga yung damit ay damit ng tao. Paa ng tao. Parte lahat na nasa atin bilang isang tao, parte ng ating pagkatao. Ibig sabihin, mga kaibigan, yan ay parte ng ating pagkatao na kung saan yung ating pagkatao, yun po yung nilalang ng Diyos na gusto niyang iligtas. Ang ganda yung gustong ipunto ni kapatid na Eli dito mga kaibigan, na nagkaroon tuloy ako ng diwa para mapatunayan na si Kristo ay Diyos. Kasi sa Biblia po mga kaibigan, kung atin pong babasahin, dito po sa libro ng Efeso, sabi dito sa Efeso 4:6, si Apostol Pablo ang sumulat po dito mga kaibigan. Sabi niya, umpisahan ko sa 4, may isang katawan. Yun po yung iglesia.
at may isang espiritu. Yun po'y espiritu ng Diyos. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Isa lang ang Diyos, mga kaibigan. Pero hindi ibig sabihin hindi Diyos si Kristo kasi bahagi siya ng Diyos Ama. Kaya ang original na likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, como siya'y nanggaling sa sinapupunan, sa piling, bosom ng Ama, si Kristo nanggaling sa iisang Diyos, kaya ang likas na kalagayan niya ay Diyos. Tulad yung ating kamay. Di ba tayo tao, parte ng tao, kamay ng tao. Si Kristo, mga kaibigan, tinatawag na anak ng Diyos kasi parte siya ng Diyos. Kaya anak siya ng Diyos. Kaya sabihin natin, siya'y Diyos dahil anak siya ng Diyos. Ba't ayaw niyong tanggapin? Na si Kristo ay ang likas na kalagayan niya ay galing sa Ama, anak siya ng Ama, kaya siya'y anak ng Diyos. Parte siya ng katawan ng iisang Diyos na tunay, mga kaibigan. Ba't ayaw tanggapin ng mga iglesia ni Kristo na yung Kristo na inutusan ng Ama mula sa langit, tawaging Diyos? Kasi saan ba siya nanggaling? Basahin natin. Dito po sa libro ng Juan, 13:3. Si Jesus, ito yung Jesus na sinasabi ng mga ministro ni Manalo na tao, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos. Nanggaling mismo sa Diyos. Kaya, at sa Diyos din paroroon. Como tayo ay tao, nilalang tayo ng Diyos mula sa alabok ng lupa, nanggaling tayo sa alabok. Pero ang tawag sa atin ay tao, hindi dahil tayo ay alabok, kundi create tayo ng Diyos na tao mula sa lupa. Kaya kapag mamatay po tayo, babalik tayo sa alabok, mga kababayan. Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Galing siya sa Diyos, hindi galing sa alabok. Kaya ang tawag natin sa Kanya, Diyos, dahil bahagi siya ng Diyos. Saan sa Diyos? Saan sa parte ng Diyos siya galing? Sa 1:18. Sabi po rito, ni Juan din, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Kaya nga hindi tao si Kristo eh. Kasi si Kristo lang ang nakakita sa Ama, sa Diyos. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Bakit si Kristo nakita niya kung tao siya? Ang bugtong na Diyos, sabi dito. Pero yung ibang translation kasi ay ang bugtong na anak ng Diyos. Pero wala namang problema dito, mga kaibigan. Na nasa sinapupunan ng Ama. Sa sinapupunan pala galing, siya ang nagpakilala sa Kanya. Bakit? Nakita niya Napatunayan niya nakapiling niya nanggaling mismo sa bosom Sa piling ng kanyang Ama, galing mismo
ba't ayaw mo tawaging Diyos? Parte siya ng Diyos. Kasi, ang Diyos, mga kaibigan, ayon kay Apostol Pablo, siya yung nangingibabaw sa lahat. Unang Korinto, Kapitulo 8, sa versikulo 6. Sabi po dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Isa lang. Isa lang. Ang Diyos. Ang Ama. Yun ang isang Diyos. Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ang Diyos Ama, sa Diyos Ama, galing ang lahat ng bagay. Kaya ang lahat na nanggaling sa Ama, parte ng Ama, pwede mo siyang tawagin Diyos. Miski yung Espiritu Santo. Como ang Espiritu Santo ay galing sa Ama, parte ng Ama, kaya Diyos yon, mga kaibigan. Diyos siya. Tulad yung ating kamay o balikat o ang ating kamay. Kapag mahiwalay sa atin, nawala ba yung ating pagkatao? Nawala ba yung pagkatao ng kamay? Still nandun. Kapag humiwalay po yung ating kamay, ay masasabi pa rin na yan ay kamay ng tao. Kasi parte yan ng tao. Kaya si Kristo, nung siya nagkatawang tao, parte siya ng Diyos, kaya ang tawag sa kanya, anak ng Diyos. Kaya Diyos siya, mga kaibigan, parang awa nyo. Wag nyo na pong pahirapan, wag nyo na pong linlangin ang iyong sarili. Si Kristo hindi galing sa sanglibutan, siya'y galing sa langit. Mula sa Ama. Hindi nyo naman mapapasinungalingan yan Galing siya sa Ama. Yung lamang tao, yun po yung tao, yung katawan niya. Pero hindi mo pa rin sasabihin, hindi mo pa rin pwedeng sabihin taong-tao yon. Yung laman ni Kristo. Kaya nga, yung laman ni Kristo nakitulad sa tao. Kaya kung ano yung nasa tao, pwede mong itawag sa kanya. Gaya yung anak siya ng tao. Napagod siya. No? Siya'y nagutom. Siya'y namatay. Alin ang namatay? Yung nakitulad sa tao. Kaya nga nakitulad Ano ba ibig sabihin ng nakitulad? Kung nakitulad ka, kung ano yung mangyayari doon sa ginaya mo, mangyayari sa'yo dahil nakitulad ka sa kanya. Kaya kung tatawagin yung tao, anak ng tao, miski yung nakitulad sa tao, naturalmente tatawaging anak ng tao. Dahil nakitulad siya sa tao, mga kaibigan. Bakit siya namatay? Ba't hindi mamatay? Nakitulad niya sa tao. Pwede ka bang makitulad sa tao tapos yung mangyari doon sa tao, hindi mangyari sa'yo? Mga kaibigan. Kung nakitulad siya sa tao, syempre natural. Kung ano mangyari doon sa ginaya niyang tao, mangyari sa kanya. Mga kaibigan, nakitulad siya sa tao. Ba't siya napagod? Siyempre napapagod ang tao nakitulad naman siya sa tao kaya napapagod din siya. Mga kapatid. Kaya, hindi batayan kung mo siya tinatawag anak ng tao, ipinanganak ng tao, taong tao, hindi. Unang-una mga kapatid, ang tao para mabuo, sa pamamagitan ng pagkabuo ni Adan, iba sa pagkabuo natin Si Adan nabuo sa pamamagitan ng pagporma ng Diyos. Pinorma ng Diyos. Dinamili, sabi ng iba. Pinorma niya. Na parang katulad ng tao. And then, nung naporma niya, hiningaan ng Diyos
sa butas ng kanyang ilong. Kaya yung tao naging kaluluwang buhay. Ngayon, tayo naman, hindi po ganon. Kung nanggaling tayo kay Adan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsiping ng babae at lalaki, at manggaling sa lalaki, como ang isang tao, ang bumubuo sa isang tao ay 46 chromosomes, yung 23 manggaling sa lalaki, yung 23 manggaling sa egg cell ng babae. At kapag sila po'y magsiping, pareho silang lalabasan ng 23 chromosomes. At yung lalabas na yon, yun yung magsama, yun yung mabubuo, magiging isang tao. Hindi pwede magkaroon ng isang tao kung hindi po magsiping yung mag-asawa. Mga kaibigan, ngayon, si Kristo, nangyari ba yon? Kaya nga yung word na nakitulad sa tao dahil hindi talaga nabuo katulad ng tao. Mga kaibigan. Kasi si Kristo, wala mang sperm cell na pumasok kay Maria, wala din egg cell ni Maria na lumabas para mabuo si Kristo, kundi nabuo si Kristo sa pamamagitan at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nabuo si Kristo. Kaya hindi talagang tao yon, kundi nakitulad sa tao. Kung mo nakitulad sa tao, kung ano meron dun sa tao, meron din sa kanya. Kung meron siyang mata, yung tao, meron din siyang mata. May ilong, meron ding ilong. Kasi nakitulad niya kung mamatay yung tao, mamamatay din siya kasi nakitulad. Kung mapagod, mapahirapan, nagutom, umiyak, umiyak din yung katawan ni Kristo kasi yung kanyang katawan nakitulad sa tao. Walang problema dun, mga kapatid. Pero hindi po batayan na siya ay tao talaga at hindi Diyos. Dahil si Kristo ay bahagi ng Ama. Kaya siya ay Diyos. Mga kaibigan, siya'y salita galing sa Ama. Mga kapatid, inuluwal ng Ama, ipinanganak ng Ama, parte siya ng Ama. Lahat ng meron tayo, ilong ng tao, tenga ng tao, dila ng tao, damit ng tao, lahat matawag tao. Ganun din sa Diyos. Mga kapatid. Lahat na meron sa Diyos, may hiwalay man, parte yun ng Diyos. Likas na kalagayan niya ay Diyos pa rin. Yung Espiritu, inutusan niya, nahiwalay sa Kanya, Diyos pa rin yun. Kasi parte siya ng Diyos. Si Kristo, na ipanganak, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, Diyos pa rin yun dahil anak siya ng Diyos. Galing mismo sa parte ng Diyos. Mahirap bang intindihin yun, mga kaibigan? Mahirap bang intindihin na ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos? Kaya marapat lang natawagin natin Diyos. Galing si Kristo sa walang hanggan. Kaya nga, miski tayo, mga kapatid, na tao, kapag may panganak ka sa Espiritu, maituturing na ikaw din ay galing sa walang hanggan. Dahil ipinanganak ka ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, salita yun ng Diyos na walang hanggan, kaya ikaw nabuo mula sa walang hanggan. Yung pagkataong espiritu mo.
Kaya pwede ka na rin tawaging Diyos eh. Mga kaibigan eh. Sino makakatutol? Na pwede ka rin tawaging Diyos. Pero hindi ikaw yung Ama. Kasi isa lang yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga makapangyarihan sa lahat eh. Yung salitang makapangyarihan sa lahat, meron kasing iba na katulad niya pero hindi sila makapangyarihang katulad ng Ama. Mga kaibigan, kung umunawa ka lang ng logic ng Biblia, ay nako, maunawaan mong Biblia, mga kapatid. Kaya ang tawag doon sa ribulto, Diyos-Diyosan, kasi hindi naman galing sa Diyos. Mga kapatid, yun ay nilalang lang ng tao, binuo lang ng tao, hindi ang Diyos ang bumuo. Kaya nga, Diyos-Diyosan eh. Pero tayo, pwede tayong tawagin ng Diyos na Diyos. Kaya nga, doon sa, dito sa 5, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, hindi naman tunay na Diyos yan. Yan ay mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan? Hindi naman sinabi Diyos-Diyosan eh. Asan ang mga Diyos na ito? Maging sa langit o maging sa lupa. Gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ibig mo bang sabihin, yung mga tinatawag na Diyos sa langit ay mga Diyos-Diyosan yon? Di parang sinasabi mo, punong-puno yung langit ng Diyos-Diyosan. Ayaw nga ng Diyos-Diyosan, tapos punuin na ng Diyos-Diyosan yon. Asan yung mga tinatawag na Diyos? Nasa langit. Hindi naman sinabi na nandito sa lupa eh. Bagamat marami ding Diyos na dito sa lupa. Mga kapatid, meron din sa langit. Sabi mo, Diyos-Diyosan itong sinabi dito sa verse 5, na sinabi, sapagkat bagamat mayroon mga tinatawag na mga Diyos. Saan? Saan yung mga Diyos na yon? Maging sa langit o maging sa lupa. O di may mga tinatawag na mga Diyos doon sa langit, maliban sa iisang Diyos na Ama. O meron siyang kasamang mga Diyos doon. Sabi mo, Diyos-Diyosan. Di parang sinasabi mo, ang kasama ng Diyos doon sa langit, mga Diyos-Diyosan. Ayaw na nga yung Diyos-Diyosan, tapos, ay nako, kalapastanganan na yan. Tapos sabihin mo pa, kasama niya, mga Diyos-Diyosan. Hindi ganoon, mga kapatid. Yung mga tinatawag na Diyos sa langit, mga kaibigan, kasi como parte sila ng Diyos, nilalang sila ng Diyos, galing sila sa Diyos, pwede silang tawaging mga Diyos. Tulad natin. Mahirap ba? Ayaw nyo ba, mga kapatid? Bahala kayo kung ayaw nyo. Pero sa Biblia, mga kaibigan, ang bawat nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, anak ng Diyos. Kaya pwede kang tawagin ng Diyos. Anong katunayan? Sa libro po ng Juan, Kapitulo 10, sa versikulo 34. Ano sabi dito? Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat? O di ba nasusulat? Sa inyong kautusan, aking sinasabi kayo'y mga Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Sinungaling ba ang Diyos? Kaya, hindi totoo yan, hindi mga totoong Diyos yan. Diyos nga nagsabi na kayo'y mga Diyos. Tapos sabihin mo, hindi totoo. Nagsasabi ba ang Diyos na kasinungalingan? Nung sinabi niya sa mga propeta, kayo'y mga Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi sila totoong Diyos. Ganun ba, mga kaibigan, pagkaunawan nyo? Ang Diyos hindi nagsisinungaling eh. Hindi siya makapagsisinungaling. Yun ang hindi kaya ng Diyos. Kaya kung nung sinabi niya, kayo'y mga Diyos, Diyos talaga yon, totoong Diyos yon. Pero hindi sila yung iisang Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid,
Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat? Nasusulat eh. Pati sinulat. Kasi totoo. Sa iyong kautusan, aking sinabi kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, ang alin? Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kautusan. Yung mga dinatnan ng salita, ang tawag ng Diyos sa kanila ay Diyos. Tapos sabihin mo, hindi totoong Diyos. Para bagang nagsasabi ng Diyos ng hindi totoo. Ang katwiran nila, si Kristo mismo nagsabi, tao, ako'y taong nakarinig, nagsasaysay ng katotohanan. Kung mo ba siya sinabi niyang tao, tao na siya. Sa Biblia, sinasabi din, si Kristo, bato Bato si Kristo Sabi ni Apostol Pablo, siya yung bato na kinatatayuan ng iglesia. O hindi dapat, hindi lang tao, dapat tawagin mo rin siyang bato. Mga kapatid, bato rin tawag mo sa kanya. Hindi tao, bato. Tao ba yung bato? Si Senador Bato, yun, tao yun. Mga kaibigan. Pero si Kristo, hindi tao yun. Mga kapatid, si Kristo ang pinagtayuan ng iglesia. Kaya si Kristo hindi maliwanag Kung yung dinatnan ng salita ay Diyos, tawag ng Diyos, iyon pa kaya salita, mga kapatid. Yun pa kayang salita. Diyos yung salita. Naniniwala naman kami, Esel, na yung salita ay Diyos. Yun naman pala tapos sabihin nyo, panukala. Iba yung panukala doon sa salita. Kumbaga, mga kaibigan, pwede pa siguro sabihin natin, ang nagpanukala, yung salita, para magkaroon ng nilalang. Ganon. Yung salita, nagpanukala para magkaroon ng creation. Mga kaibigan. Kasi sa Juan 1, nang pasimula siya ang verbo o salita. At ang salita o ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Maliwanag Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Dahil doon sa salita, lahat ng bagay ay ginawa. Nagpanukala yung salita. Hindi yung salita ang panukala, hindi. Sabihin mo siya yung nagpanukala, pwede pa. Iba kasi yung salita doon sa sinalita. Tulad yung lahat ng bagay sa pamamagitan niya ay ginawa. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tapos sabihin mo, wala pa si Kristo. Panukala pa lang. Kung wala siya, sabi ni Juan, kung wala siya, walang ginawa. Kung wala siya, di meron na siya. Ano ba naman? Meron na. Meron na siya Kung wala siya daw, walang ginawa. Kung mo may ginawa dahil meron na siya. Yun ang maliwanag. Ano ba naman?
Si Kristo, ito hindi matutulan nang galing sa Diyos. Si Juan Bautista, mga kaibigan, siya mismo nagsabi, Diyos si Kristo dito sa Marcos 1:3. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sino yung tinig ng isang sumisigaw sa ilang? Sino yon? Mga kaibigan, sa Juan 1:19 hanggang 21. At ito ang patotoo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya'y itinanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako si Kristo. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw baga si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinabi ng propeta Isaias. So si Juan, maliwanag, si Juan yung tinig na humihiyaw sa ilang. Na sinasabi, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Si Juan yon. O ano sabi ni Juan? Doon sa Isaias. Nalaman natin, si Juan yon. Ano? Dito sa Isaias 40, sa versikulo 3, ganito ang sabi ni Juan. Ang tinig ng isang sumisigaw, si Juan ito ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Sinong lalakad doon sa daan na ipinapahanda ni Juan? Para daw sa ating Diyos. Kanino natupad yon? Yung dumaan. Sino yung dumaan doon sa daan na yon na inihanda ni Juan? Di ba si Kristo yon? Si Kristo yun yung katuparan nun ngayon sabihin mo, tao. Maliwanag nga Yan yung ating, ganun po yung pag-unawa sa Biblia. Hindi porket sinabi niya, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, taong-tao na siya, talagang sabihin niya yon tao. Kasi, nakitulad sa tao. Pero hindi batayan yon para sabihin natin tao. Kasi si Kristo, hindi man katulad sa pagkalalang ng tao. Kasi siya po ay nakitulad lang. Mga kaibigan, nakitulad lang. Nung bumaba siya mula sa langit, bumaba siya, nakitulad sa tao, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan, hindi niya inari yun. Kundi hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. At nakitulad sa tao. Kaya kung ano na yung mangyayari sa tao, nangyari din sa kanya. Napapagod, nagugutom, umiiyak, nasasaktan, namatay, lahat nangyari din kay Kristo dahil nakitulad siya.
Sana po ay maliwanag sa atin mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po mga kapatid, dito sa ating programang Expose the Truth.